Welcome po sa Home Free Radio Philippines. Thank you for having me at ibig ko ring batiin ang ating Praise God. pinakamamahal na Chief Executive Minister, ang ating mahal na Bishop Jonathan Ferriol at ang lahat ng mga church leaders and of course Opo. happy listening kay Presbyter Eliesa at sa aking dalawang anak na si Febe and Neo at sa lahat ng mga kapatid sa Dubai at Middle East. Yes. Good Opo. morning sa inyong lahat. Good morning po. Al-salamu alaikum. Marunong ka mag-Arabic, yun lang. Yun lang po alam ko, Bishop. Bishop, ano po ang masasabi niyo about the success of Home Free Global Crusade in Australia po? By God's grace, siguro itong Home Free Australia, isa na rin marahil sa pinakamatagumpay na krusada na nasaksiyan ko face to face. Kasi most of the time ay sa online tayo sa watch party. At nakikita ko na ang tagumpay ng Home Free Australia, unang-una, Opo. ay bunga ng pagtatalaga at paninindigan ng ating leader, ang Praise ating God. Chief Executive Minister, Bishop Jonathan Ferriol, na ilaban ang gawain ng Diyos sa gitna ng ating napakahirap na sitwasyon ngayon. Tayo Opo. ay nasa gitna ng pagluluksa, bunga ng pagkawala ng ating pinakamamahal na apostol, Arsenio Tan Ferriol. At nakita ko ang espiritu ng apostol talagang namumutawi sa katauhan ng ating mahal na obispo na talagang no retreat, no surrender. Amen. At itong krusadang ito, bago kami pumunta sa Sydney, ay Opo. sabi niya, this crusade will be dedicated to our beloved apostle. Kaya itong Home Free Crusade ay tribute to our beloved apostle. Amen. Sa kanyang ministry, sa kanyang buhay, at tribute din at ating pag-honor sa kanyang buhay na ngayon ay nasa Panginoon na siya. Pangalawa, ang di karaniwang pagkakaisa at pagtatalaga ng ating mga leaders sa district ng Australia Praise and God. ng New Zealand. Amen. Nakita natin ang matinding collaboration from two districts headed by Presbyter Olivia and Pastor Noli Campos. At nakita ko talaga, Sister Ira, na ang bawat pastor ay talagang kumilos. Amen. Meron sila mga committee, mga ministry na Praise ginagampanan. God. Na ibahagi nga sa akin nung isang pastor na sabi niya, alam nyo, Bishop, dito sa amin, como kami kukunti lang sa bilang, dapat yung isang pastor na nag-a-assist sa'yo, marunong mag-PA, marunong mag-serve ng pagkain, Praise God. marunong mag-drive, at dapat alam niya yung mga lugar na pupuntahan, ang mga kailangan. Kumbaga, multiple ang kanilang function, bawat isa. Kaya siguro na-cover nila yung mga pangangailangan ng crusade. Amen. Of course, Praise dahil God. doon, kahit hindi sila masyadong marami, but it turned out na ang result ng kanilang gawa ay parang gawa ng malaking area, well-organized crusade. At of course, the greatest factor ay ang unity ng mga kapatid, Glory to God. lalo na sa mga elders na they are not just there. Talagang kumikilos sila, nag-aakay ng mga kaluluwa. Amen. Biniro ko nga yung isang elder dahil nung masalubong ko siya a night before the crusade, ay nakamayan ko siya, na-meet ko siya sa kitchen dahil Opo. pumunta ako doon sa loob. Aba, kinabukasan, nakita ko ay greeters na doon sa crusade. Maya-maya, nung makita ko naman nung after the crusade, nagbabaptize na. Sabi ko talagang Praise God. Multifaceted worker. multitasking, oo. Marami siyang mga, ibig sabihin, siya ay isa lang sa marami na talagang ginawa nila ang pinakamabuti. Amen. Dahil alam mo, Sister Ira at sa ating mga listeners, ang napakaganda sa Home Free Crusade, nagiging force of unity ito among the brethren. Na pag talagang merong home free, makikita mo ang unity ng hindi lamang doon sa host, doon sa
doon sa talagang nasa venue, yung area na host nito, kundi every fourth watcher talagang kumikilos. I remember the home pre in Japan, na talagang yung isang Bible student namin, ang talagang in-invite niya ay isang Japanese. Kaya nagkaroon kami ng bisitang hapon Hapon. kasabay ng home pre Japan. Nakakatuwa nga dahil isipin mo meron kang Japanese talagang bisita ron. At tuwang-tuwa rin yung Japanese at nangako na lagi siyang babalik every time Praise na God. yung kanilang plane ay ma-assign yung kanyang asawa doon dahil pilot ang kanyang asawa. Wow. At siyempre, ang tagumpay ng Home Free Crusade, hindi lamang sa Australia, sa lahat ng crusade, at ngayon ay sa Home Free Crusade sa Australia, talagang ang tagumpay niyan ay dahil we are backed up with the prayers of every fourth watcher, of every saint around the world. Praise the Isipin mo Lord. nga, sabi nga ng mga pastors, kasi bago tayo, last year I was blessed to visit also Sydney at sabi nga ng mahal na CEM na tignan mo na rin yung magiging venue at alamin ang kanilang kakayahan. Alam mo, Sister Ira, sabi ng mga pastors doon, Bishop, ang amin talagang kaya lang gawin ay maximize na talaga lahat dahil tinatantya nila yung kakayahan. Mga Opo. 500 lang talaga sabi nila. Talagang yan ang maximum. 500 ang kaya naming madala na audience doon sa crusade. Pero nakita mo naman, by God's grace, higit pa doon yung ginawa ng Panginoon. Amen. Praise God. Sabi nga ng Bible, more than you ask, more than you think, more than you hope for, malaki ang higit pa sa yung iniisip ang gagawin ng Panginoon. Praise the Lord. And Bishop, alam po namin na marami po kayong na-witness during the Home Free Global Crusade Australia. Maaari po ba kayo magkwento ng magagandang na-witness niyo po mismo doon during the crusade? Yeah, unang-una yung klase ng audience sa Home Free Crusade kasi by God's grace, Opo. mga ilan na rin yung nadaluhan ko ng mga face-to-face na crusades. Siguro yung sa ngayon, siguro pang-5 o pang-6 Wow, praise God. kasi hindi ko naman kaya daluhan lahat. Pero I promised our global evangelist na sa Pilipinas at least sisikapin ko na Opo. baka 3. Halimbawa, isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, at sa global naman, sisikapin ko rin na at least mapuntahan yung kaya kong puntahan para makapag-show din at makabahagi rin. Kasi alam mo, Sister Ira, pag kami dumadalo ni Bishop at yung ibang mga church leaders, Opo. hindi kami yung parang lang doon, nakaupo, kumbaga Opo. nakikibahagi. Lahat ng kaya namin gawin, nag-i-invite kami. Praise God. Sina Bishop Osi nga ay Presbyter Mona ay namimigay pa ng tracts doon sa Japan. Nakita ko po. Ako naman sa mga ushers, kinaguide ko sila, ano man yung mga kailangan na mga maiisip ko na pwede kong ma-share. And at saka yung before the crusade, yun din yung aking by God's grace ay sinisikap na makabahagi gaya sa mga nag-host sa mga previous crusades. Biyaya ng Panginoon, isa rin tayo sa nahinga nila ng mga advices kung ano yung mga dapat gawin kahit yung sa Japan din sa nakaraan. Biyaya ng Panginoon, lahat ng ating magagawa ay gagawin natin alang-alang sa gawain ng Panginoon. Doon sa Australia, nakita ko, bukod doon sa, siyempre, pagkakaisa ng mga kapatid na itaguyod ang gawain ng Panginoon. Alam mo, they are also grieving. Talagang umiiyak din sila sa pagkawala ng mahal na apostol. Pero makikita mo, inilalaban din talaga nila ang gawain ng Panginoon. Totoo po. Nagkaroon sila ng malaking consolation o great comfort Opo. when they saw Bishop Jonathan Praise visiting God. them, na kahit na sa gitna ng sitwasyong ito, itinuloy pa rin yung crusade
talagang yun nag-boost ng kanilang pananampalataya sa Mm. Panginoon. Sabi nga nila after worship namin, sabi niya, Bishop, mabuti po talaga, nakapunta ang ating Praise mahal na God. Chief Executive. Talagang kung hindi siguro nangyari yon at natuloy, baka maapektuhan talaga sila, pero naaliw sila sa gawa ng Panginoon. Amen. And speaking of yung mga dumalo sa crusade, yung mga unbelievers, ang aking na-observe, ang audience sa Australia, they are intellectual audience. Opo. Nakikinig talaga sila, tahimik. Mm. Pero ang napansin ko, pag na-convince sila doon sa sinasabi ng ating global evangelist, mabilis silang mag-respond. Response. Mm. Yung mga African nga nakita ko at saka yung ilang mga Indians doon, tumatayo pa, talagang sumisigaw ng pagpupuri Opo. sa Panginoon. Napaka-appreciative po. Yeah. At meron din mga Middle Eastern na nakita ko from Iraq, dalawa yung na-meet ko. Kasi when they learn na Wow. I came from Middle East, ako kaagad yung Nilapitan. nilapitan nila. Kaya sabi ko, Kef Halek. Kaya kinumusta ko kaagad sila. At yung mga Australian, yung mga Aussies, yung mga local people talaga na naka-attend doon. Opo. Especially doon sa mga may asawang Pilipina, nung talagang yung kinikwento ni Bishop Jonathan, nung merong isang Aussie doon na talagang naka-Amerikana, seryosong nakikinig. Nakatitig talaga sa kanya. Alam mo, nung huli, nung tumanggap na sa Panginoon, talagang siya ang unang-unang humila sa kanyang Praise asawa. God. Papunta ron sa baptistry. Siyempre alam ko na kaya siya napunta ron dahil in-invite siya nung Pilipina. Pero nabaligtad ang pangyayari na sa halip na yung Pilipina ang humila dun sa kanyang Australian husband, yung Australian ang humila sa kanyang Filipina wife going to the baptism. Praise Hindi God. lang isa yung gumawa nun. Mga nakita ko, mga 3-4 yung mga Australian na sila Praise pa the yung Lord. gasing na pumunta doon sa baptistry area. At biyaya nga ng Panginoon dahil nakasama ko rin si Presbyter Eliesa during that crusade. Meron siyang isang bisita na kanyang na PE doon sa Dubai, sa IKEA, na kasalamuha niya yung isang Pilipina, Opo. isang OFW, si Mary Joy. Then, nung narito siya nung nandun na kami sa Sydney, humingi sa kanya ng prayer. Sabi niya, Praise God. Pastor, can I ask for prayer? Sabi niya, dahil papunta na kami ng aking fiancé sa Australia. Ngayon, sabi niya, tama-tama, andito kami. Dumalo ka muna ng crusade kasi siya ay galing siya sa yung lugar na Wollongong ata ang tawag doon sa place. Opo. Ayan, nasa picture. Yes po. Na siya. Tuwa yung kanyang asawang Australian at they are willing na napuntahan ni Presbyter Olivia. Praise At God. napaka-receptive. Opo. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, salamat naman at na-invite kami. At itong Australian, pag titignan mo, may mga tattoo-tattoo pa yan. Opo, Talagang makikita mo. Pero nung makapakinig, parang nabago daw yung aura. Talagang tuwan-tuwa siya. Praise God. Biyaya ng Panginoon. Ang gawa ng Diyos doon sa Australia during the Sydney Crusade. Dahil alam mo, Sister Ira, ang crusade, Opo. ang paggawa niyan hindi lang doon sa on-site. Kahit sa mga online, may mga patutuo rin ang Diyos na every time na may mga watch party tayo, especially dito sa UAE, may mga patutuo rin ng mga kapatid. Gaya rito sa ating recent crusade sa Dagupan. Opo. Nung mag-watch party kami, alam mo ba na merong isang sister doon na ang pangalan ay isang na-invite na unbeliever, si Rosalinda Eliana. Opo. Na-contact ito sa caroling.
Opo. Hindi na-invite. Alam mo, nung manood siya, nung umattend siya sa watch party, sumabay siya sa prayer ng ating mahal na global evangelist, naramdaman niya na hinipo siya ng Panginoon. Praise God. Kaya alam mo, itong sister na to, she had been suffering from continuous bleeding for 11 years and had difficulty speaking and walking, hindi siya makalakad, hindi siya Opo. makasalita Ayan, due may to picture stroke. po. Due to stroke. Pero nung mabaptize siya, makikita mo ang picture na itaas na niya yung kanyang kamay na hindi niya mataas Praise for God. 11 years. Yung left hand niya, hindi niya maitaas for 11 years. Pero Naitaas nung niya. mabaptize siya, naitaas niya. Glory to God. Tapos, masaya siya. Nakabalik na nga siya nung the following na gawain ng Bible study Yes and po. worship. Nakaka-attend na siya. Yan ang gawa ng Diyos sa mga crusade. Hindi lang on-site yung during the crusade na maraming patotoo. Siya nga pala, on the side of the crusade, kasi nung pag-akay kami ng mga bisita papunta sa crusade, pagkatapos nilang magpabaptize, maraming pumila sa akin doon sa side ng stage na nagpa-pray. Ang isa doon ay nakulam siya. Oh. Isipin mo, may mangkukulam din pala sa Australia. Akala ko sa Pilipinas lang. Mm-mm. Ang nag-testify naman, ang naglapit sa akin si Pastor Alex ng Melbourne. Opo. Biyaya ng Panginoon, on the spot din, parang pinalaya ng Panginoon Praise yung God. sister. Hindi na siya ginambala kasi nung una parang balisa siya. Pero after the Opo. prayer, nakapag-praise the Praise Lord, the Lord. nakapag-hallelujah siya. Grabe po. Kasi yung evil possessed, hindi yan makakapag-hallelujah, makakapag-praise the Lord. Kaya yun ang sign pagka nakasigaw na siya ng hallelujah, ng praise the Lord, yun. Yan, okay relief na Sabihin, po. malayan na. Yan ang gawa ng Panginoon Praise na witness ko during the Australia Crusade. And Bishop, nabanggit niyo po yung reaction ng mga audience sa message ni our beloved Chief Executive Minister during the Global Crusade. Last night po, during your message in Apostle Wake naman po, nabanggit niyo din po na about sa reaction ng mga audience sa message ng ating minamahal na Chief Executive Minister. Dahil alam nila na siya ay nasa time ng pagluluksa. Yeah. Pakikwento mo naman po sa amin, Bishop. Yeah, by God's grace kasi, I was requested by our bishop to make an introduction bago siya tumayo. At biyaya ng Panginoon ng magbigay ko ng introduction, ipinakita ko na ang ating speaker, bagamat ang kanyang ama ay kamamatay pa lamang. Opo. Sabi ko, ibinigay niya itong crusade na to as tribute to his father. Kaya sabi ko, sa gitna ng kanyang pag-grieve ay inilaban niya na makapaglingkod pa rin sa atin dahil he wants to continue the legacy of his father, his mission, yung saving souls, at yung pinakamahalaga ay yung work of evangelism. Alam mo naman, para kay apostol, ang gawain ng Diyos ay dapat ilaban, hindi ipopostpone. At saka ang dedication ni Apostle sa preaching, when it comes to preaching, ang sabi niya, kung hindi na ako makaupo, kung hindi na ako makatayo sa pangangaral, gagawin kong paupo. Kung hindi na makaupo, gagawin kong pahiga. Ibig sabihin, he will do everything. Wag lang mahadlangan ang pangangaral ng Praise salita ng God. Panginoon. Amen. And on that night ng crusade, nang magbigay ako ng introduction, tumahimik talaga. Parang nag-post ang lahat. Opo. At talagang they sympathize. Naramdaman nila siyempre ang paghihirap, yung morning ni Bishop Jonathan, naramdaman nila yon. Nakita ko dahil lahat ng kanilang, yung facial expression, makikita mo naman, talagang sa una, talagang tahimik din sila.
una, hindi lang intellectual audience siguro yun. Talaga they sympathize. Naramdaman nila doon sa nagsasalita. Opo. At biyaya ng Panginoon, natuwa sila na kahit na itong taong ito, itong aming evangelist na nagsasalita ay nag-grieve, pero hindi siya nahadlangan. Patuloy po. Talagang inilaban pa rin niya ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya yun ang parang naging reaction during that crusade. At way na rin ng Panginoon yun para lalong silang malapit sa Diyos. Of course, ang pinaka naghipo talaga sa kanila ay yung content, yung laman ng message ni Global Evangelist. Alam nyo kasi ang isa sa napakagandang kaloob na binigay ng Panginoon kay Bishop Jonathan, na bawat mensahe niya sa crusade, he can relate it sa situation ng lugar. Opo. Yung culture ng mga tao, even the current event, Yes po. at saka yung That's true po. history. I have heard all his messages in the past also, na yung mga history ng place, Opo. at saka mga recent na pangyayari, and even yung culture, na i-relate niya yung message sa culture Yes. nung He's able to mga connect tao na po. naroon. Opo. Yung connection. Yes Yun ang po. napakahalaga. Nako-connect niya ang kanyang sarili to the audience. Kaya naman, bawat crusade by God's grace, nagkakaroon ng talagang malaking turnout. Alam mo, Sister Ira, and to Opo. all listeners, ngayon lang nangyayari sa atin sa mga crusade yan na ganyang karami ang nagpapabaptize. Ngayon lang yan nangyari. Meron na rin tayo mga crusade sa iba't ibang lugar at by God's grace, napakarami ko na rin crusade na no-organize sa lahat ng mga assignment ko. Yes. Dahil kagaya dito sa Marikina, nung ma-assign ako dyan sa Marikina, ginawa kong ang crusade ay every first month ay merong 1 week na crusade. At ang involved ay hindi merong panahon na iba yung grupo ng Bible student, iba rin yung grupo ng mga members. Pero hindi ganong kalakas ang turnout. Ngayon itong Global Crusade talaga ay Grabe yung impact. makikita mo, yung impact, yung fulfillment ba ng sinasabi ni Apostol that evangelism is the last program of Jesus Christ. Yan ang sabi ni Apostol eh. Amen. Na ang evangelism is the last program of Christ. At sabi pa nga niya, the last sacrifice that we will experience, the last sufferings that we will experience is related to evangelism. Kaya although we have our sacrifices, hindi lang sa ating mga effort, sa ating din mga finances, pero ang isang kagalakan sa atin ay na yung gusto ni Apostol ay mangyari. Amen. Dahil ito ang kanyang tinanggap sa Panginoon eh. Ang ministry kasi ng Apostol is end time mission. Remember when the Lord has called him through voice and light, ano talaga ang salita na dumating sa kanya? Unang-una, before he received the revelation of the watches, the first word that he heard from the Lord when he was called through voice and light on his third day of fasting, ano yung kanyang nakita na malaking sulat? Go ye and preach the Amen. gospel. Praise God. Yeah, and on his vision, after seeing that big letters of yung pagsusugo ng Panginoon, the Lord has brought him to different cities. Sure. Yung different cities na yon, akala ni Apostol, sabi niya, at that time, langit na. Pero nung huli, doon lang naunawaan niya, nung makarating niya sa mga cities, na yun pala yung nakita niya sa vision. Alam mo, Sister Ira, kung bakit ko yan nasasabi. When the apostle has visited us last 2010, Opo. dinala namin siya ni Presbyter Elias sa 124th floor ng Burj Khalifa. Wow. At nasa taas kami, Opo. nakikita talaga yung night view ng cities. Wow. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo brother, ganun talaga yung sabi niya sa akin.
ganito yung nakita ko sa vision nung ako'y tawagin ng Panginoon. After makita ko Praise yung, God. sabi nga niya, golden words daw yung nakita niya na go ye and preach the gospel. Wow. Kaya alam mo naman sa Dubai, parang antim doon, puro gold. Mm. Kaya that night, nakita niya yung view ng city. Sabi niya, ganito rin kaliwanag yung mga cities na pinagdalhan sa akin. Grabe. Pero na-identify niya sa kanyang vision yung Japan, yung mga cities na kilala. Ang Opo. Dubai kasi bago lang. Mm-mm. Pero parang nasasabi niya, isa rin to sa nakita ko. Ganito, Wow, brother. praise God. Kaya ibig sabihin, yung ginagawa ngayon ni Bishop Jonathan ay one of the fulfillment ng end time mission na binigay ng Amen. Diyos. Praise God. That in the vision, the Lord has shown to our beloved apostle the cities na marireach ng end time gospel. At biyaya ng Panginoon, tamo, ang goal ni CEM ngayon, ang ating Chief Executive Minister, is to bring the gospel Amen. to the prominent All. cities, Amen. to the capital cities of the world. At biyaya ng Panginoon, nangyayari yan. Kaya ang Home Free Crusade is one of the fulfillment, or rather the fulfillment of the vision that our apostle has seen when the Amen. Lord has called him through voice and light. Ngayon, lalo natutupad yan. Praise God. Purihin ang Panginoon. Purihin ng Panginoon. And Bishop Aldrin, nabanggit nyo rin po sa message nyo kagabi, yung reason kung bakit full support po kayo sa Home Free Global Crusade at kung bakit dapat nating suportahan at samahan ang minamahal na Chief Executive Minister sa ganitong gawain. Pakikwento po sa amin para din sa kabatiran ng ating mga viewers po. Yeah, noong 2023, February, that was last year, yun ang pinaka-last visit ni Apostle sa amin bago siya kunin ng Panginoon. Yes po. After the Home Free Dubai, that was Home Free 14, parang nagkausap kami bago siya pumunta ng airport, na i-report ko yung mga gawa ng Panginoon. Alam mo, sabi niya sa akin, yan niya sinasabi ko kay Bishop Jonathan na huwag titigilan yung pagkukrusada. Amen. Tapos sabi niya, huwag niyong titigilan. Yung parang isinama niya ako doon sa salita niya kay Bishop Jonathan. And then sa marami naming pag-uusap, ang isa sa mga hindi ko makakalimutan yung sabi niya na lagi mong samahan si Bishop Jonathan. Praise God. Ang salita pa nga ay pangalan lang Lagi mong samahan si Jonathan. Amen. Para yun ang salita niya. Ngayon, hindi na ako nagsalita ng ano pa man. Ang sabi ko lang, opo, mahal na apostol. Kung paano yung aking suporta at pagmamahal sa inyo. Sabi ko, ibibigay ko rin kay Bishop Jonathan. Ngayon, pagkatapos na maihatid namin siya sa airport, parang nag-uusap kami mag-asawa. Bakit kaya nasabi ni Apostol yung ganun? Parang nagbibigay ba ng mga salitang pagtitiyak na the support that we have given to him ay dapat na maibigay nga sa mahal na bishop. At biyaya nga ng Panginoon, by God's grace, ako ay napagkatiwalaan din ng Amen. mahal na apostol Praise God. at ng mahal na Bishop Jonathan na mag-asikaso doon sa kanyang ordination. Kaya biyaya ng Panginoon, sabi na apostol, nung ako nga umatin sa Home Free Davao, ay pinatawag pa niya ako sa kanyang dorm para siguruhin na yung aking ginagawang preparation for his ordination sa 50th Amen. ay naasikaso ko. Praise At God. meron siyang sabi niya, brother, wag mong kakalimutan ang 3 punto na gusto kong sabihin sa mga kapatid na I will ordain Bishop Jonathan sa 3 kalagayan. Una, sabi niya, as deputy, Praise God. na he will be the second in command, na gagawin niya ang lahat. He will assist me in all the church affairs and administration. And then sabi niya, ilagay mo rin na he will be my rightful successor. Praise God. At ang pangatlong sinabi ng mahal na apostol, in God's time,
in God's appointed time, sabi niya, he will also receive the grace and apostles and gift, the grace and gift that I received, which is the first gift of the Lord in the church. Praise Kaya yung God. tatlo na yon, chinecheck pa sa akin ni Apostol yun kung talagang nailagay ko. Kaya by God's grace, kaya talagang personally, alam ko yung nasa puso ng mahal na apostol before the ordination. Kaya nga nung 50th, talagang sinikap ni apostol na sabihin ang lahat yon kahit na medyo umuulan yon, parang Opo. medyo madilim. Talaga may struggle. Tayo nga mga bata pa, hindi tayo basta makapagbasa at saka yung ganong kalaking yung ganong situation, ganong Opo. kalaking audience. Pero makikita mo si apostol, sinikap niya ang lahat Amen. upang gawin ang paghahanda. Talagang tama yung sinabi niya sa amin last time na about Matthew 24:43. Sabi nga niya sa akin na itong good man of the house makakaunawa kung anong pagpupuyat in what Christ will come. Amen. And he will make the church watch. Kaya pag ang church natuto ng magpuyat, yun ang magpe-perfect sa kanya. Amen. Praise Ang, God. ang salita nga niya sa akin noon, buhay man, dumating man si Kristo, o nabuhay o patay ang apostol, ang good man of the house, sabi niya, yan ay matutupad. Pero sabi niya, meron pangalawang napakahalagang ministry din ang good man of the house. He will not allow the church to be broken up. Tunay. Kaya I believe na itong act ni Apostol sa ordination tungkol sa ating pinakamamahal na Chief Executive Minister ngayon, yun ay talagang ministry ng good man of the house. He will not allow the church to be broken up. Amen. Ngayon, may Praise mga God. nagsasabi naman, siyempre alam mo, hindi rin talaga maalis na may mga manguusig ang church. Tunay. Sabi nila paano yan? Sabi niya sabi nila, ang good man of the house. Sino na magiging good man of the house? Ang liwanag naman sa sinabi ni Apostol na ang good man of the house, ang kanyang ministry, is to know in which watch Jesus Christ will come and what watch Christ will come, and he will rally the church to watch. Ang pangalawa, he will not allow it to be broken up. Siyempre, ang mga apostol, ano ang kanilang karapatan? Magtalaga rin ng mga tao. Amen. Romans 1:11, yung mga spiritual gift, they have that authority. They have that authority from the Lord na magtalaga ng mga kaloob. Kahit nga tayo, by God's grace, di ba, ang mga pastors, sino ang may karapatang magtalaga noon? Ang ating mahal na apostol. Kaya yung itinalaga ng apostol, itinalaga ng Diyos yan. Praise God. Amen. Kaya we can have the assurance ng ating mga sinusunod mula sa national hanggang sa local level, talagang itinalaga ng Diyos dahil ang nagtalaga sa kanila ay ang apostol ng Panginoon. Ngayon, natanong mo kung ano yung parang nagmo-motivate sa akin na laging sumuporta sa crusade. Of course, hindi lang dahil sa salitang ni apostol na gayon. Biyaya ng Panginoon, nagkapalad din ako na nung pinaplano ni Bishop Jonathan na mag-online crusade noong 2020, ay isa rin ako sa kanyang natawagan na sabi niya, I'm planning to make online crusade. Praise God. Kaya nag-usap din kami noon tungkol doon at nung una nga sabi niya, gumawa ka ng yung pag-promote. Kaya kung makikita mo yung aking pinost noon, parang sa bintana lang ako, hawak yung cellphone ko, nag-iisa ako. Kasi nga, ano tayo noon ano tawag doon? Naka-lockdown ba ang tawag dyan? Naka-lockdown tayo lahat noon. Kaya first time kong gumamit nung
nung ako lang talaga kasi wala ka naman pwedeng utusan dahil Opo. naka-lockdown tayo. Talagang yan ang naalala ko sa pagpo-promote ng crusade. And since then talagang I'm always supporting the Praise ah, God. Amen. basta tungkol sa gawain ng Diyos, gustong-gusto natin yan. Amen. Ito naman pagdalo ng face-to-face Crusade. Opo. crusade, kaya gusto ko talagang mapuntahan yan kasi I want to witness talaga yung mga gagawin ng Diyos in every crusade. Amen. Siyempre sabi nga ng Bible, this is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. Amen. Pag Praise talagang God. Lord's doing, gawa ng Diyos, surely it will become marvelous. Amen. Kaya sa iba't ibang venue kasi, iba't iba yung moving ba ng Panginoon, iba't Tunay. ibang paggawa. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na yun nangyari sa isang lugar, yun din yung mangyayari. Iba't ibang hadlang, iba't ibang challenges. Yes, testimonies. Pero, iba't ibang testimonies. Pero, at the end, that is the Lord's doing. Amen. It will always Praise be God. marvelous in Praise our the eyes. Lord. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. And Bishop Aldrin, for the last time, any message po sa ating mga viewers to continue support in this Home Free Global Crusade? Dapat talaga sa ating mga believers, sa ating mga port watchers, sabi ko nga sa aking message kagabi, na kasi, di ba, ang life verse ni Apostle is to exalt the name of the Lord even in life and in death. Makikita mo na the Apostle has really prepared for this. Inihanda niya rin itong time na to na mauuna siya sa atin. Kasi makikita mo sa life verse pa lang niya, yan lagi ang kanyang isinasign pag mapapansin mo, pag magpasign ka kay Apostol sa Bible, sa mga pictures niya, lagi niyang nilalagay ang Philippians 1:20 tapos pipirmahan niya. Talaga ang eager desire ni Apostol, maluwalhati ang Panginoon. Amen. Sa kanyang katawan, sa kabuhayan man o sa kamatayan. At isipin nyo halimbawa, yung lagi sinasabi ni Apostol, sana magkita-kita tayo sa rapture. Opo. Parang paunang paalala na niya na kung sakaling mauna ako sa inyo, pagbutihin nyo yung paglilingkod. Dahil pag hindi tayo magkikita. Kumbaga parang ganito, yung parang dalawang tao na maghihiwalay na. O sana magkita tayo doon sa Hong Kong sana magkita tayo sa Japan. Sana magkita tayo sa Sydney, parang ganon. Opo. Si Apostol, yan ang message niya sa atin Sana magkita-kita tayo doon niya sinabi yan, yung salitang bawat makasalamuha ninyo, ipaalala nyo na magbabalik ang Panginoon. Batiin nyo sila ng happy rapture. Kaya nagkaroon tayo ng ganong greetings. Happy Alam mo, naalala ko sa rapture. Bible, ang mga early Christians, meron din silang salitang sinasabi to remind everyone na darating ang Panginoon. Yung salitang Maranatha, di ba? Maranatha. Yan yung pagre-remind ng mga Kristiyano noon sa bawat isa. Sa atin, yan ang salita naman ay happy rapture. rapture. Di ba? Sabi nga ni Pablo sa 1 Thessalonians 4:18, mag-aliwan kayo ng mga salitang ito. There must be a word na dapat nating sabihin to comfort one another while waiting for the second coming of Jesus. Praise God. Kung si early Christian ay Maranatha, yun ang pag-aaliw nila. Sa atin naman, happy rapture. It reminds you na magpakatapat ka para si Apostol, magkita-kita tayo doon. Naalala ko yung isang ginawang digital painting ng isang kapatid. Siguro nakita mo na yan sa Facebook. Opo. Napakaganda yung niyakap ng Panginoon ang mahal na apostol winelcome sa kanyang kaharian. Opo. Kumbaga na-picture doon ang nangyari talaga ngayon. Sabi nga ng ating mahal na Archbishop that our apostle now is part of the
great cloud of witnesses in heaven. He is witnessing us. Yan, dito sa picture. Nakakaaliw itong ginawa nung ating brother na i-share ko nga ito. Nandiyan si Bishop Dodoy, isa sa mga nag-welcome doon. Si Presbyter Jude Alano. Amen. Ngayon, itong crusade talaga dapat nating itaguyod kasi nga, sabi ko nga, isa ito sa legacy ng apostol na dapat natin ipagpatuloy. Ito ang kanyang tinanggap na mission sa Panginoon, the end time mission. And Home Free is one of the fulfillment of that end time vision. The end time Amen. mission and the vision of the apostle. Nung tawagin siya through voice and light, hindi lang niya nabasa yung go ye into all the world and preach the gospel in a golden letters. Dinala pa siya ng Panginoon sa different cities of the world. At biyaya ng Panginoon ngayon, nangyayari yan through Home Free Crusade. Amen. That the mission of the fourth watch, Amen. the end time gospel, is being brought to different cities and capitals of the world. Kaya nakakatuwa na tayo ay makabahagi diyan. Bakit? Amen. Nangyayari sa atin ang utos. Of course, utos pa ng Panginoon yan, di ba? Glory Mark to God. 16:15, go ye into all the world. And Natutupad preach the natin ang ating mission. Dahil bawat isa sa atin, we are called to be witnesses of gospel. Christ. Amen. Praise Bawat God. mananampalataya is a missionary. Kaya nga tayo, we are a missionary church. Kaya ang pangalan natin, Pentecostal Missionary Church of Christ. Fourth Fourth watch, watch. no? We are led by the apostle na tumanggap ng mission sa Panginoon at ngayon ay pinagpatuloy ng ating mahal na Chief Executive Minister. And the last sacrifice, sabi nga ni Apostol, last suffering that we must experience must be related to evangelism. Amen. Kaya as you take part sa mga evangelistic endeavor ng PMCC Port Watch, nararanasan mo yung sinasabi ng Bible na ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Ang ibig sabihin nun, yung pagtitiis mo related doon sa kaligtasan na tinanggap mo. At Amen. ang pagtitiis na yon ay tungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos. Praise God. Diba? Kaya sabi sa Matthew 24:13, after na matestify ang gospel sa lahat ng mga bansa, and then the end will come. Kaya maganda na dumating ang rapture, salubungin natin ang Panginoon kasama ng mahal na apostol sa ating pagkikita. Amen. Nasabi mo rin na, Apostol, nagawa ko rin po yung mission na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon through you. Yun ang maganda na Praise the Lord. maging handa rin tayo sa kanon. Praise God. Praise the Lord. Again, thank you so much, our beloved Bishop Aldrin Palanca, for that wonderful, inspiring, and enlightenment message po sa ating mga kapitbahay sa mga sandaling ito. Bishop Aldrin, thank you po. Marami ring salamat sa pagkakataon na binigay mo sa akin at ng Home Free Radio na makabahagi dito sa inyong programa. God bless you all at sa lahat ng mga nakikinig, pagpalain kayo ng Panginoon. Praise And God. all the Home Free Radio staff, God bless you at pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong mga ginagawa. Praise the Lord. Thank you po. Glory to God. And there you have it, mga kapitbahay. At masayang-masaya tayo na nakasama natin at nakausap natin dito sa Home Free Radio Philippines ang minamahal na Bishop Aldrin Palanca. And we know napakaraming enlightenment, napakaraming comforting message ang minamahal na Bishop Aldrin. And masaya ang ating puso. It feels relief in us sa part natin bilang mga kabahagi ng PMCC Fourth Watch dahil muli tayong pinalakas ng ating Panginoon. At this very moment, wag po kayong mag-aalis, mga kapitbahay, at magbabalik pa po ang Home Free Radio Philippines. So, we continue. Bakit? Total. Napasimula natin. Nakita natin na mabilis ang pagdami, mabilis ang paglaki.
ba't mo titigilan? When you are a quitter, you will not win. So, do not quit. Always forward. No retreat, no surrender. Kaya very challenging sa akin yung no retreat, no surrender. If you'll be met by adverse fate, and all your dreams be but in vain, then work the harder yet with high resolve to try again. Do not quit. God is not delighted in quitter. Ang magpatuloy hanggang wakas ay tatanggap ng ng putong ng katuwiran.